Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, alhamdulillah, last time na pag-aralan natin yung mga major sign, yung 10 major sign at saka yung pagsimula ng Yawmul Qiyamah. Because ang Yawmul Qiyamah ay magsisimula sa paggiba sa mundo. Maliban lamang sa mga tao na namatay na at nalibing na o hindi na nalibing, basta namatay na bago dumating yung bago dumating yung last major sign. So yun ng mga tao, nagsimula na ang kanilang araw ng paghuhukom doon pa lang sa libingan. So maliban sa tao na namatay na sa una, doon magsimula ang kanilang araw ng paghuhukom sa libingan. Pero yung mga naiwan na buhay, sila ay masaksihan nila ang pagsira sa mundo. Okay? Tapos hanggang sa natapos natin ang topic na yun, na sa pangyayari na si Israfil alayhis salam, si Anghel Israfil, siya ay huhuyupin niya yung trumpeta. So yun yung unang paghuyup. Yung unang paghuyup na kung saan lahat mamamatay. After masaksihan ng mga kuffar, after masaksihan ng pinakamasamang tao sa ibabaw ng mundo, yung pagsira sa mundo. Maliban sa mga mananampalataya na binawian sila ng buhay bago sinira ang mundo. Pagkatapos noon, daraan ang ilang taon na wala nang may buhay. Sa lahat ng nilikha ng Allah, wala nang may buhay. Matao man, maingkanto man, maalam natin kilala, lahat pabawian ng Allah ang buhay, maliban lamang sa nais ng Allah na sila ay manatili na may buhay. Pagkatapos noon, darating na yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na wanufikha fis suri fa idahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na darating ang panahon na si Israfil alayhis salam ay huhuyupin niya ulit ang trumpeta. So, ibig sabihin, after pagkamatay ng mga may kinabuhi, mayroong bubuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala, okay, sa kanyang kapahintulutan, sa kanyang gusto. So, si Israfil alayhis salam ay siya ay maghuhuyop sa trumpeta ng pangalawa. So sa kaniyang ihipan, siya ay huyop po. So ihipan ni Israfil alayhis salam ng pangalawa ang trumpeta. So sa ihip na iyon ay ang mga tao at mga engkanto at kasama pang mga hayop, lahat nila ay mabubuhay muli. Lahat nila ay mabubuhay muli mula sa kanilang higaan. Mula sa kanilang higaan. So, tinawag yun sa Quran na higaan. Okay? Tinawag na higaan. Kaya nga, yung mga tao, kapag gumising sila sa kanilang higaan, sasabihin nila na, qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hada. Sasabihin nila ng ya waylana. Kung ya Allah, ya wailan, ya Allah. Sino ang gumising sa amin higaan? Pero magtataka ka, bakit sasabihin ng kafir na sino ang gumising sa amin higaan? Samantala, ang sitwasyon ng kafir sa loob ng libingan ay mahirap. Di ba? Ang sitwasyon ng kafir, habang nasa libingan siya, nakatikim na siya ng parusa. Di ba? Pero bakit pag gising sa kanya, sabihin pa niya ng sino ang gumising sa amin? So, kumbaga, yung sitwasyon ng muling pagkabuhay ay napakalala, takot, napakatindi, na halos parang yung sitwasyon niya sa libingan parang wala lang. Kapag dumating na ang sitwasyon ng Yawmul Ba'ath, yung araw ng muling pagkabuhay. Ba'ath, muling pagkabuhay. So, pero kapag sila ay nagtanong ng ganun, ang sagot ng malaika, hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mursalun. Ito ang pinapromise sa inyo ng iyong Panginoon. At tama yung pinarating sa inyo ng mga sugo ng Allah. So ibig sabihin, araw na yon wala na, game over na. Lahat ng proof na gusto niyo ito na. Ito ng panghuling proof, wala na magtatanong ngayon. Okay? So, lahat ng mga tao ay mabubuhay na parang tanim. Ang Allah ay magpapadala ng ulan sa bagong lupa na walang bundok at walang
kung magalupa na patag. Walang bundok at walang lubak, ganun. Okay? So, magpapaano ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang tao ay bubuhayin muli, ang kaniyang katawan ay babalik na parang tanim. Okay? Na parang tanim siya ay mabubuhay muli. Tapos, kapag gumising na ang tao, o kaya bumalik ng kanyang buhay, ang tao ay pupunta sa isang direction. Ang tao ay pupunta sa isang direction na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na para sila ng jaradun muntashir, yung grasshopper. Kita mo yung grasshopper, okay? Kapag nasa lupa sila, lahat nila ay naglalakad sa isang direction. Okay? So, gusto mo o ayaw mo, gusto man ng tao, ayaw ng tao, lahat nila ay pupunta sa nagtatawag sa kanila. Sa nagtatawag sa kanila. So, ang mga anghel, sila ay tatawagin nila ang mga tao. So, lahat ng mga tao ay maglalakad papunta sa tumatawag sa kanila. Ang problema lang, ang mga tao, kapag, at hindi sila pwede magbagal, agad-agad sila pupunta sa kung sino ang tumatawag sa kanila, ang anghel. At ang problema sa paggising pa lang ng tao, sa pagkabuhay mo ng tao, mayroon doon sa kanila buta. Bulag. Mayroon sa kanila bulag. May ganun, mayroon sa kanila bulag. Mayroon sa kanila bingi. Pero pupunta pa rin sila doon, gusto man nila o ayaw nila, dadalhin sila sa Ardul Mahsyar, sa lugar na kung saan ang tao magtitipon. So iba pa yung mahsyar na sinabi natin sa dunya, doon sa Sham, di ba? Yung titipunin ng tao sa Sham, yun yung unang Ardul Mahsyar. Pangalawang Ardul Mahsyar, doon sa araw ng paghukom, after ng muling pagbuhay sa tao, sila ay dadalhin sa Ardul Mahsyar. So sila ay pipilitin pupunta doon. So ang mga kafir, paggising pa lang nila doon, okay? Pag-isip pa niya doon, sobrang na ba? Sabi pa nila, emotional damage. Emotional damage sila. Pag-isip pa lang nila, emotional damage na. Tapos, pinapapunta pa sila sa mas delikado. Tapos, kahit ayaw nila, wala silang magawa. Mga katawan nila pumupunta doon. Tapos, khashi'atan absaruhum. Alam mo yung khashi'at absaruhum dilla. Tarhaquhum dilla. Ang absar nila khashi'an. Alam mo yung tao na wala ng pag-asa? So, nawalan silang pag-asa, pero papunta sila sa mas malaking problema. Dilla, meron silang dhul. Meron na silang yung sobrang pagbaba sa sarili. Bakit? Kasi nandiyan ang proof na mali. Mali talaga kayo. Wala nang rason. Ito nang last proof. Wala na. So, ganoon na. Sobra na silang nasaktan ng kanyang puso. Nasaktan na silang sobra ng pagsisi. Sobra ng pagsisi. At ang mga kufar doon ay ang mga mukha nilang maitim. Okay? Ang mukha nila maitim or may itim. Allahu alam. Okay? Maitim or may itim. Okay? At yung mga mananampalataya, ang mga mukha nila ay may liwanag. Ang mukha nila ay mapaw, may liwanag. Okay? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. So doon na araw, may mga tao na maliwanag ang mukha nila, may mga tao na madilim ang kanilang mukha. So ganun yung sitwasyon ng muling pagbuhay sa mga tao. Okay. So hanggang dito lang muna yung topic natin sa muling pagkabuhay ng tao sa Ba'ath.